Naku po, matindi ho ito. Itong si Sara Sayad Lustay Duterte. Nanggugulo, nagwawala, ayaw ma-impeach, gusto nang umupo bilang presidente ng Pilipinas. Ay nangangarap po ito ng gising, nakatulala sa hangin. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, ito ho, talagang desperado na, kabado na, nataranta na, hindi na alam ang gagawin nitong si Sara Sayad Lustay. Aba, ay nagpapakalat ng fake news, tapos ito ang huli ho, nagwawala, nanggugulo, at syempre, gusto na nga niyang maging presidente ng Pilipinas, kaya ayaw siyang ma-impeach. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Please subscribe my YouTube channel. Kakaiba ho ito, mga kaibigan. Instead, sa halip, itong si Sara Sayad Lustay ay kapaki-pakinabang ng taong bayan ang lumalabas ho sa bunganga o ang kanyang mga galawan dapat. Ay hindi ho eh. Siya ho ang pasimuno ng kaguluhan, pagpapakalat ng fake news, siraan ng gobyerno, ng layunin niya ho. Kala niya ay makakakuha siya ng simpatiya. Subalit hindi ho eh. Mga kaibigan, lalo lang siyang nalulugmok sa kasinungalingan at kasamaan. Ayaw nga niyang ma-impeach eh. Dahil gustong-gusto niya, siya ang maging presidente ng Pilipinas. Eh, hindi naman qualified. Qualified ho, barangay chairman, baka pipili pa. Ha? Ay baka hindi nga rin pwede ito sa barangay chairman eh. Anak ng katakot-takot. Mga kaibigan, huwag po kayong alis, samahan niyo po ako. Panoorin niyo po itong galawan ni Sara Sayad, mga kaibigan. Oh, ito ho. Shout out po sa lahat. Oh. Sa Kamara ang posibleng pumumugong nga naman sa Kamara ang posibleng kudeta. Pinalabot pa sa si House Speaker Boji D para investor raw si Congresswoman Gloria Arroyo. At ang may pakalaraw niyan ay si VP Sara Duterte na naharap ngayon sa impeachment. Nasa front line ng balita niyan si Manuel Enriquez. Mga kaibigan, kita nyo, entrada pa lang itong balita na ito. Nagkakagulo ho sa Kamara ayon sa balita na ito na ang pasimuno ng kaguluhan ay itong tinuturong pangalang Sara Sayad Lustay Duterte. Nung kasing panahon ng kanyang tatay, nung presidente pa si Digong Duterte, nagawa niya na ho ito. Napatalsikin sa pamamagitan ng kanyang pang-aabuso. Pang-aabuso ng kapangyarihan. Siyempre, napakalakas ng kapangyarihan ni Sara Sayad noon. Kahit mayor pa siya. Mantakin niyo ho, tumalikod lang ang dating speaker noon, na si Pantaleon, nagpunta lang ng CR. Pagbalik niya ho, pinalitan na siya, na ang kapalit ay itong si Gloria Macapagal Arroyo na si Hello Garcia. Ay mga mandarampong ho yun eh. Ngayon yung ina-apply ni Sara Sayad Lustay Duterte. Mga kaibigan, subalit hindi ho nakakuha ng boto. Laos na ho eh. Laos na, mga kaibigan. Ito, Magpipitong buwan pa lang bilang House Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Pero muling umuugong na patatalsikin daw siya. Ayon sa ilang report, papalitan daw siya ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Si Vice President Sara Duterte umano ang nag-uudyok sa kaalyadong si Arroyo. Ang problema lang ay, kita niyo ho, nabanggit na naman ang pangalan Sara Sayad Lustay. Talagang nagwawala ho si Sara Sayad Lustay eh. Siya ang nauugyok. Napalitan ang speaker ngayon na si Boji D. Ang papalit ho ay itong si Gloria Macapagal Arroyo, aling maliit, Hello Garcia. Para na sa ganun ho, harangin ang impeachment.
kay Sara Sayad Lustay Duterte at nang sa ganon, makatakbo siya sa pagiging presidente ng tuluyan at siyempre, hindi siya mapatalsik sa pwesto. Ulitin po natin sandali doon, no? 7 buwan pa lang bilang House Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Pero muling umuugong na patatalsikin daw siya. Ayon sa ilang report, papalitan daw siya ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Vice President Sara Duterte umano ang nag-uudyok sa kaalyadong si Arroyo. Ang problema lang daw, hindi sapat ang bilang at 30 kongresista lang ang nagpahayag ng suporta para kay Arroyo. Malayo sa kailangang 160 votes para magluklok ng bagong speaker. 2018 hanggang 2019 nang huling maging speaker si Arroyo. Ito ay matapos patalsikin si Noy House Speaker Pantaleon Alvarez na pagkanarin umano ni VP Sara. Pero itinanggi ni Arroyo ang umuugong na kudeta laban kay D. Giniit ni Arroyo ang tiwala at suporta sa kasalukuyang House Speaker na nagsimula pa raw sa yumao nitong ama. Wala pang pahayag si D na na-issue na rin papalitan noong 1 taon. Tingin naman House Committee on Public Lokohin nyo ang sarili nyo. Lumantugtugin na yan, di ba? Pag hindi mo nagiging tagumpay ang illegal na proseso, ang kinakatuwiran lagi po ng mga involved dito ay wala raw katotohanan. Lumantugtugin. Kung nagtagumpay ho sila baka taas noo pa sila nag-i-expect na ito ay kagagawa namin. Subalit sila ho ay napahiya, siyempre hindi aamin yan, mga kaibigan. Maliwanag po, mga mahal kong taga-subaybay, hindi ho tayo dito nagpapakalat ng anumang fake news. Ayon ho sa ibinahagi ko po sa inyo, buwad sa News 5 na itong si Sara Sayad Lustay Duterte ay nanggugulo, nagwawala sa pamamagitan ho. Pag-uudyok na palitan itong House Speaker ngayon at nang sa ganon, mailuklok niya sa trono ang kanyang tagapagtanggol na si Aling Maliit, Hilogar si Gloria Macapagal Arroyo at nang sa ganon, harangin ang impeachment at nang hindi matuloy at nang hindi maiakyat diyan ho sa Senado. At nang sa ganon din ho, tuluyan ng makakandidato bilang presidente itong si Sara Sayad Lustay Duterte. Ang dami yung nagbibigay ng anumang public opinion. At siyempre, kung magbabase ho tayo sa galawan ni Sara Sayad Lustay Duterte, wala pa man ang eleksyon, ay gusto niya na maging presidente. Ang dami ho nagpapakalat ng anumang fake news. Handang-handa na itong malumpa. Handang-handa na itong agawin sa pwesto bilang presidente sa ating mahal na Pangulo. At maluklok siya sa Malacanang sa illegal na proseso. Kaya nga sabi niya, wala nang buhay si Pangulong Bongbong Marcos, kalat na kalat ho yan. Fake news, hindi po totoo yan. At nasa ganoon ho, siraan ang Malacanang at makaluklok at agawin ang pwesto. Diyan po kay Pangulong Bongbong Marcos. Desperado na, mga kaibigan, itong si Sara Sayad Lustay Duterte. Maliwanag po diyan, mga kaibigan, na ito isang uri ng pagwawala, panggugulo. At siyempre, nandahil ho sa pagiging gusto niya na maging presidente. Gumagawa ho si Sara Sayad Lustay ng mga panggugulo, paggawala, mga pagpakalat ng fake news na hindi ho nagtatagumpay. Kaibigan, alam ko na kung ano ang gusto kong ipunto. Isang like, isang share sa video na ito.